Yon. Isang magandang hapon sa inyo mga sir, mga ka-Hasbro. Sunday afternoon. Papunta tayo ngayon sa Irmo, sa bahay ni Utol, para sunduin ng ating mother at samahang maglaba. So ito, paalis na tayo mga ka-Hasbro. Biglaan hindi na tuloy kahapon maglaba dahil busy rin. Ngayon tinawagan ako. Pupunta tayo ngayon sa Irmo para tulungan maglaba si mother. Samantalayin natin ang araw at bukas back to new normal na naman si boss. Ano na naman tayo bukas? Ano tawag doon? Makikiangat buhay. Makikiangat buhay na naman tayo para meron tayong maisuporta sa lingguhang pamumuhay natin dito sa abroad. Kailangan diba? Diba Boss Andre Judge and Tito Bob? Salamat nga pala sa mga pagbibigay mo ng tip para sa Amazon Flex. Pwede rin natin ma-testing yan minsan-minsan or ma-recommend sa ibang kapwa natin noity abroad para sa mga side hustle. Tayo mag-aano na naman tayo. Mamaya prepare ngayon, gawin yung mga kailangang magawa para sa mga susunod na weekend. Hindi masyadong mabigat. Napansin ko hindi talaga ganun kasmooth ang weekend natin itong nagdaang Biyernes. At hindi maganda yung gising natin kasi galing din tayo sa sakit. Nagkaroon nga tayo ng trangkaso bago tonsillitis, kaya marami yung hindi tayo nagawa. So sana itong mga darating na weekend okay na tayo, dahil nga nasasayang yung ating konting bakasyon kapag hindi natin gagampanan lahat yung dapat na nagawa na sana. Uulitin pa natin tuloy. Ganyan lang ang mga buhay-buhay natin dito. Pala, Boss Mike De Vera, nagkawalaan tayo kanina. Hindi ko na na-replyan yung mga mensahe mo. Kasi nga pag umaga, kilos na tayo, marami nang gawain. Ikaw naman patulog na, kaya marami ka pang time na magbato ng mensahe. Sabihin mo dyan kay parang Jackie, ingat din sa pagdadrive, pamamasada. Tulad yan, diba? Mahirap yung nakasagi ka ng medyo mamahaling sasakyan. Pagka ganyan, sigurado artikulante may-ari niyan. Yung mga akala mong pagkayayaman, talagang sisingilin siya niyan. Mas may naibibili, mas lalo kang pipigipitin yan. Kaya ingat-ingat kayo sa biyahe.
naman hindi lahat ng Pinoy nakakaunawa sa kababayan nila na gipit. Yung iba dyan lalo kang aapakan, lalo kang hihigitin. Kaya kapag nalusutan na yan, ingat na ulit sa biyahe. Hindi pwede yung ganyan na talaga namang mahirap makiusap Kaya ingat-ingat sa biyahe. Hindi biro makasagi. Siyempre pinaghirapan din nilang ipundar yung mga gamit nilang ganyan bago masasagi nga. Siyempre magagalit yung iba. Pero kung makatsyempo ka naman ng mabait na nakakaunawa, swerte. Kaso dyan, pag nakakapanood tayo ng balita, kita mo naman, di ba? Konting diferensya. Halos yung mga medyo hirap sa buhay na nakasagian kung kawawain yun ang nahihirap mag-drive talaga sa Pilipinas. Hindi kasi ganong ka-epektibo yung mga insurance na kapag nagpaparehistro tayo ng sasakyan natin dyan. Iba yung sinasabi nilang comprehensive, iba pa yung mga galing lang, pangkaraniwang rehistro. Kaya doble ingat mga boss, lalo na kapag yung mga kagaya ng nakita natin sa reels, sobrang maliitin yung kapwa driver porque maganda yung sasakyan nila. Kawawa naman yung mga kababayan natin na ginaganon. Sasakyan, oo nga't maganda yung sasakyan. Pero kung duro-duruin naman yung kung hindi naman sinasadya, di ba? Para namang gintong-ginto na yung yung mga sasakyan nila. Kalma lang, kalma, di ba, Boss Mike? Para masaya buhay. Kesa sa lubungan pa ng init ng ulo, katapos-tapusan mo, perwisyo lang sa kanilang dalawa yan. Yung mga ganyang trouble. Oras ngayon 1:33, ito 97 degree Fahrenheit. Napakainit sa labas. Paano na tayo? Magba-backroad tayo maya maya. Maraming bumabiyahe ngayon. Ayoko mag-exit doon sa sa bottleneck kung tawagin dito, na parang mauubusan ng kali din yung iba. May mga yung ugali ng mga nasa bansa natin, dala-dala rin ng ibang mga nandito para mauubos ang kalye. Kung parang napakabigat sa kanila na palampasin ka o paunahin ka para mauubusan ng kalye. Mga ganoon talagang driver. Walang kasawa-sawa sa yung maaabala sila. Pag naman nasagi mo yan, traffic na kayo, pare-pareho. Perwisyo din kayo sa
parehong tataas yung insurance nyo. Kahit ikaw yung tama, pati insurance mo dusa. Kaya hindi okay yung mga ganong style. Dapat ano lang, cool. Yung kalye, nandyan lang yan. Hindi yan na, hindi yan nauubos. Ano ba, may pulis pa sa harap ko. Ano tayo, yung tawag dito, mag-iiba ng lane. Pero iniisip ko pa kasi malapit-lapit na rin ako mag-exit. Maya malapit-lapit na tayo malapit-lapit na tayo mag-iba ng linya. Mukhang uulan to mamaya pag ganyan, no? Mainit siya pero medyo madilim sa taas. Mukhang uulanin tayo mamaya. Daming ano. Ito lang kagandahan dito eh. Ano man dami ng sasakyan, basta tapos na yung ginagawa nga sa kalye. Yung tuloy yung takbuhan, no? Hindi ka masyadong pahihirapan. Hindi man ganun katuloy ng takbo nyo. At least hindi nakatigil na nauubos yung gas mo dahil sa traffic. Ito tuloy yung tuloy yung takbo mo. Yan ang isang kaibahan. Tsaka nagbibigay na rin sila ng update kapag hindi ka pwedeng dumaan sa ganon, para nga makaiwas ka sa permission traffic kung ginagawa. Yan, ganyan. Dito na pupunta mga tax natin dito. Kaya ang nakikinabang yan, mga biyahero. Kasi nga sulit, di ba? Sulit. Ito, exit tayo rito kay 63. Magba-backroad tayo para hindi na tayo dumaan doon sa kabila na parang mauubusan ng kalye. Eh makakarating din naman. Dito na tayo dadaan. Backroad na lang tayo. Hindi naman tayo papasok ng trabaho, kaya okay na mag-backroad. Tayo. Ayan na, paliko na tayo. Dito na tayo mga sir. Dito na tayo. Nakarating na tayo sa kinauukulan.
Ito na ang bahay ng ating kapatid. Teka, ito na. So, dito na tayo sa bahay ni Utol. At susunduin ko na si Mother para makapaglaba. Tuloy na lang natin mamaya guys, mga ka-Hasbro.